Hey, look up this young fighter called the Monster. Huge right hand from the monster. He's better than Manny Pacquiao. Hindi maikakaila na ang tinaguriang monster ng Japan ang pinakamalakas at pinakasikat ngayon sa Asia. Here comes Inoue. That destructive, decisive power does it again. Siya lang naman na nag-iisang boksingero na nanggaling sa Asia na naging undisputed champion sa 4-belt era. And Naoya Inoue is now the first fighter from Asia to be a 4-belt undisputed champion. Maging ang nag-iisang 8 division champion na si Manny Pacquiao ay hindi nagkaroon ng pagkakataon na maging undisputed champion sa kanyang karir. Dahil sa taglay na lakas ng suntok at talino sa ibabaw ng ring ay hindi na nakakapagtaka kung bakit malayo na ang naabot ni Inoue. Idagdag pa natin ang disiplina nito hindi lang sa kanyang training kundi maging sa ibabaw ng ring kung saan hindi bara-bara kung makipaglaban. Shot right. Nakilala din dahil sa matutulis na body shot at accurate counter punching na talaga namang napakarami na ang naging biktima. Uppercut, body shot again. My oh my! Samahan pa ng speed, punching power at kalkuladong suntok na naging dahilan kung bakit tinatawag itong monster. My goodness me, the speed and power of those punches from Inoue. 22 sa 25 panalo ng Hapon ay knockout ang inabot na mayroong 88 knockout percentage. Sa 25 sumubok ay wala ni isa sa mga ito ang nagtagumpay na mabasag ang kanyang malinis na record. 20 naman sa naging laban niya ay mula sa world title fights kung saan lahat ng mga ito ay naipanalo niya. Nakuha ang WBC Light Flyweight title taong 2014 at sa kaparehong taon din ay nakuha ang WBO Super Flyweight title. Sa pag-akyat sa bantamweight ay nakuha nito ang 4 na belts at pag-akyat naman ng super bantamweight ay nakuha naman ng WBC at WBO belt. Sa loob ng mahigit 10 taon sa kanyang boxing career ay masasabing napakalayo na nang naabot ni Inoue. Naging makasaysayan din para sa mundo ng boxing ang bantamweight career ni Inoue na lalong humubog sa talento ng halimaw ng Japan. Taong 2018 binakante na ni Inoue ang kanyang WBO Super Flyweight title at umakyat ng timbang kung saan makakasagupa niya ang mga kampiyon ng nasabing dibisyon. May 25, 2018 unang nakuha ni Inoue ang kanyang bantamweight title kung saan tinalo nito sa pamamagitan ng first round technical knockout ang WBA regular champion na si Jamie McDonnell. Matapos talunin si McDonnell ay sumali si Inoue sa World Boxing Super Series o WBSS kung saan kalahok din ang nooy WBA Super Champion na si Ryan Burnett, IBF Champion na si Emmanuel Rodriguez at WBO Champion na si Solani Tete na kalaunan ay nag-withdraw din dahil sa kanyang injury. October 7, 2018, dinipensahan ni Inoue ang kanyang WBA regular title sa tinaguriang baby Pacquiao na si Juan Carlos Payano kung saan first round lang ang itinagal ng laban. May 18, 2019, nakaharap ni Inoue ang isa sa mga kampiyon sa WBSS, ang undefeated na si Emmanuel Rodriguez na may hawak ng IBF title. Dikit ang laban sa unang round subalit mas umangat ang skill at power ni Inoue sa round 2 kung saan knockout ang inabot ni Rodriguez sa ikatlo nitong pagbagsak. Here comes Inoue. Oh, he's got into the body. Oh, what a shot. Sa pagkapanalo ni Inoue kontra kay Rodriguez ay diretso na siya sa finals kung saan makakaharap niya ang WBA bantamweight champion na si Nonito Donaire na tumalo sa dating kampiyon na si Ryan Burnett. November 7, 2019, nagkaharap na sa final si Donaire at Inoue para sa IBF at WBA bantamweight title unification. Sa unang pagkakataon ay nakaharap ni Inoue ang tao na magpapahirap sa kanya at magbibigay ng pagdududa sa kanyang kakayahan. Sa round 2 pa nga lamang ay basag na agad ang orbital bone kasabay ng cut sa kanang mata ni Inoue mula sa solid left hook ni Donaire. But he's walking through them so far. Catches Inoue on. Nagawa naman ng paraan ni Inoue kung paano lalaban ng may injury sa mata at nagdodoble na ang paningin. Pagsapit ng 11th round ay nagpakawala ng solid liver shot si Inoue na nagpabagsak kay Donaire. The home crowd now really get behind him. It's a lovely
left to the body. Lovely shot. Naging matibay naman si Nonito na nagawang mairaos ang laban hanggang sa pagtunog ng final bell. Fantastic stuff. Well, they go toe to toe. Nakuha ni Inoue ang WBA belt ni Donaire kasabay ng pagpirma nito sa Top Rank Promotion kung saan pinangakuan siya ng malalaking laban. October 31, 2020, nabigyan agad ng laban si Inoue ng Top Rank Promotion kung saan ito ang unang beses niyang lalaban sa bansang Amerika. Ididepensa ni Inoue ang kanyang dalawang titulo kontra sa bantamweight top contender na si Jason Moloney ng bansang Australia. Isang mabilis na counter left hook ang gumulat kay Moloney dahilan para bumagsak ito. That. Oh! Shot right. Down goes Maloney on a quick counter. Pagsapit naman ng round 7 ay isa na namang matalim na counter right straight ang pinakawala ni Inoue na tumapos ng laban. Round 7. Oh! Big right hand from Naoya Inoue. Sa pagkapanalo ni Inoue ay nagpahayag ito ng interes na makaharap ang mananalo sa bakbakan Donaire versus Ubali kung saan nakataya ang WBC belt ni Ubali at ang matagal nang inihingi ng mga boxing fans na si Cuadro Alas na may hawak noon ng WBO title. June 19, 2021, nakaharap naman ni Inoue ang IBF mandatory challenger na si Michael Dasmariñas. Sa loob ng 3 round ay pinahirapan nito ang challenger gamit ang mabibigat na body shot kung saan 3 beses din itong pinabagsak ang Pinoy. 3-punch combination. Goes back to it again. Oh! Matapos ang impresibong panalo ay dineklara ni Inoue na hahabulin niya lahat ng may hawak ng titulo sa bantamweight division para maging kauna-unahang Asyano na magiging undisputed champion sa 4-belt era. Matapos ang mahigit 2 taon ay muli na namang kakaharapin ni Inoue sa ikalawang pagkakataon si Nonito Donaire na nooy may hawak ng WBC bantamweight title na nakuha naman kay Nordin Ubali. Dahil sa nagawa ng pahirapan si Inoue sa unang laban, ay tiwala si Donaire na magagawa na niyang talunin si Inoue sa pangalawang paghaharap. Bilang paghahanda ay pinalakas ni Donaire ang kanyang bodega para sa paparating na body shots na pakakawalan ni Inoue. Sa paghaharap ng dalawa ay ginulat naman ni Inoue ang lahat nang tapusin niya ang laban sa loob lamang ng 2 round, kung saan hindi ito gumamit ng body shots sa pagpapabagsak kay Donaire. It just goes down because Inoue is going to work here. And 3 titulo na nga ang nooy pinangahawakan ni Inoue at 1 titulo na lamang ang kinakailangan nito para sa kanyang pinapangarap na undisputed. August 25, 2022 naganap ang makasaysayang laban sa mga Hapon. Ang undisputed championship kontra sa nooy WBO champion na si Paul Butler. Naging mukhang napakadali nga lamang para kay Inoue na talunin si Butler na tumagal ng 11 round. And a big right hand that comes in. Great work from Inoue. Sa harap ng kanyang kababayan ay nagawa ni Inoue ang kanyang pangarap na maging undisputed champion. Sunod namang tatargetin ni Inoue ang maging 2-division undisputed champion, kaya naman umakyat na ito ng timbang para subukang agawin ang WBC at WBO Super Bantamweight belt kay Stephen Fulton. Ang sinasabing tatalo kay Inoue dahil sa pagiging teknikal at mahihirapan nga daw manong kumonekta ang mga suntok ni Inoue sa kanya. Subalit na magkaharap na nga ay tila nagmukhang ordinaryong boxer lang si Fulton na tumagal lamang ng 8 round.